Alright, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you po at God bless sa lahat sa inaabot ng programang ito. Dito sa bansang Pilipinas ay alas 7 ng umaga po. Sandali, parelax lang tayo. Okay, sa iba't ibang uri ng dako, kung ano man ang kulturang mayroon po kayo, magandang tanghali po kung tanghali ha. At magandang gabi sa inyong lahat kung gabi man po ang kalagayan nyo po sa ngayon. Magandang umaga po sa inyo dito sa bansang Pilipinas. Salamat po at God bless po sa lahat. Pagpalain nawa na tayo ng ating Ama na lumikha sa atin at lagi tayong gabayan, sampu ng ating mga mahal sa buhay at buong pamilya natin. Salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon uli. Pabunot ako ng ngipin kahapon. Sakit. Medyo halata kaunti Diba? Kontra dito. Kaya hindi tayo makapag-shoutout ng malakas. Talaga masakit. Kasi ganyan yun, yung wisdom tooth sabi ni Doc. Pero ang ating tatalakayin ngayon at bibigyan ng reaction at opinion yung mga aspirante na sinasabing independent daw sila, diba? Umiiwas. Ang tawag namin diyan dito sa atin, yung tawag natin ng mga dito sa ating kwan, iwas pusoy. Umiiwas pusoy, di ba? Yun yung tatalakayin natin. At yung mga kay Congressman Rodante Marcoleta, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Thank you. Okay. Tumugon sa ating mga panawagan na tumakbo ng bilang senador. Okay. Unahin natin yung mga iwas pusoy. Iwas pusoy, mga malulupit ito, mga iwas pusoy ito eh. Kunwari, di ba? Wag kami. Kunwari, independyente. Ito, maniwala po kayo Ito, mula pa nung hindi pa po yan senador, si Pampilo Lacson. Hindi pa po senador yan. Kwan pa lang yan sa nangunguna sa tumutugis sa mga kriminal. Panahon ni Erap, di ba? Kwan yan eh. Pa-OTF, di ba? Siya. Kasama sa Lamangkaw. Iikuan ko na talaga yan. Idol ko na po talaga yan. Si Senator Pampilo Lacson. Idol ko po talaga yan. Kasi napakahusay talaga na tao to eh. Napakahusay. Transparent, diba? Tapos, may kuan talaga. May ibubuga regarding just sa mga usapin sa Senado. May ibubuga talaga. At nakita naman natin yan, diba? Hindi nagpaduro. Pero, sa panahon ngayon, diba? Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot, di ba? Alam mo, siguro naman hindi naman lingid sa yung kaalaman, Senador Lacson, yung mga kaganapan, di ba? Kasi unang-una, di ba? Hindi na po pwedeng instant na sinabi o ano pa man na walang abisa sa iyo o na isasama ka sa alyansa, kasama ka sa alyansa. Alangan naman hindi ka kausapin o before yung tinatawag na, di ba, yung kanyang deklarasyon na magsama-samang alyansa ay alangan naman hindi ka nakausap. Tapos di ba? Alam namin nakausap ka, di ba? Alam namin na ganun, pero nagdeklara ka na hindi ka raw magiging independyente ka, medyo medyo sablay ako dun. Hindi ako naniniwala doon na ganun yung sistema. Umiiwas ka lang talaga. Kasi unang-una, tinaas po yung kamay mo. Di ba? Tinaas yung kamay mo. Meaning, di ba? Yung lahat ng bagay na ginawa ng administrasyon na to sa pangunguna ng BBM, sumasang-ayon ka, di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Simple lang mga kapatid. Unang-una ito, di ba? Diba? Yung 5,000, di ba? Flood control, yan. Matik yan. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka. Bakit? Tinaas yung kamay mo, di ba? Tinaas yung kamay mo. O, di ba? Sa bawat party sa palasyo, isa pa yung duran-duran na napakalaking ginastos. Yan ba masasabi natin, di ba? Na magiging neutral ka lang dyan o magiging ganito ka lang kasi nga di ba? Wala kang inilabas na statement dyan regarding dyan, di ba? Bakit mo ginagawa yan? Dahil unang-una, nakita mo yung sentimento ng buong Pilipino. Karamihan sa sanbayan ng Pilipino naging negatibo yung pagiging ganyan. Kasi unang-una, kilala ka bilang fighter. Kilala ka
sa mga tiwali. Kilala ka na lumalaban doon sa mga tiwali, di ba? Lumalaban ka sa mga, pero sa isang pagkakataon, parang, di ba? Kinain mo yung mga bagay na, di ba? Tapos yung pagbebenta ng ginto, okay lang sa'yo yan? Di ba? Ganun lang kasimple yan. Imagine mo, worldwide, pinakamaraming ibinenta ang bansang Pilipinas sa loob lang, nung nakaraang kwan lang, ito lang, di ba? 25 ton, di ba? Okay lang sa'yo yan, di ba? Yung Duran-Duran na halos itinago, di ba? Itinago yan. Pero nabunyag, bakit? Ay, may nagkwan, di ba? Okay lang sa'yo yan? Kaninong pera ang ginastos yan? At sinasabi nila, di ba? Sa mga kaibigan. Eh, alam mo naman ang batas, di ba? Bawal tumanggap. O, di ba? Okay lang sa'yo yan? Diba? Ganun lang kasimple, mga kapatid. Kaya medyo, yung sambayan ng Pilipino, nag-isip. Diba? Nag-isip sila. Diba? Yung katulad ng tinatawag na yung mga bagay na ginawa, yung sa drugs, okay lang sa'yo. Isa ka sa mga lumaban sa drugs, di ba? Eh, hindi naman siguro, hindi naman lingid sa yung kaalaman yung tungkol sa drugs na yan, di ba? Di ba? Okay lang sa'yo, makasama mo, di ba? Ang isang pangulo, di ba? Di ba? Hindi sa kwan eh, di ba? Dahil marami nagko-question na dyan eh. Eh, kung talagang sincerity siya, sinceridad siya sa kanyang panunungkulan. Oh, panawagan ng sambayan ng Pilipino, magpa-drug test o follicular heart test. Tumugon ba? Di ba? O, anong ibig sabihin nun? Okay lang sa'yo? Senator Lacson yan? Diba? Ganyan. Yung mga bagay na yan, yung mabibigat na issue na kumukulapol kay BBM, di ba? Kay Martin Romualdez, yung mga tinatawag na, sa'yo ba? Okay lang ba yung ayuda ng ayuda? Di ba? Kaninong pera yan? Imagine mo mga kapatid yung 500 billion na akap, sinong lumikha niyan? Sino ang nag-coin niyan, di ba? Si Erwin Tulfo, di ba? Sila ang nag-create niyan, yung akap na yan. Di ba? Eh, tingnan mo mga kapatid ang DSWD, centralized po yan eh. Dapat dyan ipinangyangasiwa. Bakit naka-under yung akap na yan sa speaker? Dahil, siya ang mamimigay. Yung mga congressman ang mamimigay. Yung mga kaalyado niya. Na kung titingnan mo yung tinatawag na guidelines ay dapat nasa DSWD ang pamamahagi niya para hindi na po-politicize, di ba? Hindi nagagamit sa politika. Pero nilikha yan, nala Erwin Tulfo, Martin Romualdez, sa mga kaalyado niya dyan, sa Congress. Yung akap na yan, nakapaloob yan at under yan sa speaker. Napapansin niyo mga kapatid, di ba? Napansin niyo yung sa Cavite nila na nagbigay, di ba? Billion. Sabi ni ni Ryan Revilla, billion, at saka ni Governor, di ba? Billion ang ibibigay. Imagine mo yan. Ganyan yung pagbuwaldas, mga kapatid, di ba? Oh, napansin niyo pa yung isa pa. May mali mga kapatid di ba? Napansin niyo, parang may mali. Di ba? May mali. Mahirap, di ba? Pero kung titignan mo mabuti, parang may mali. Parang may sorry sa masasabi. Parang may sayad Kuwan ko lang, opinion ko po Bakit? Di ba? Ganon. Yan ba? Yung mga ganyang galawan. Di ba? 5,000 at may 5 kilong bugas. Di ba? Lupit dapat ba sila ang mamahagi niyan? Di ba dapat DSWD para hindi nagagamit sa politics o sa politika? Pero bakit ginawa nila yan? Create nila yan sa pangunguna ng speaker at saka kasama si Erwin Tulfo. Ang nag-isip niyan, alam niyo mga kapatid, si Congressman Erwin Tulfo. Kaya kita mo, katindi, di ba? Ito ba yung mga tao na gusto niyo na mga, di ba? Wala, pansariling kapakanan yung iniisip Hindi naman talaga paglilingkod sa bayan Bakit? Ba't ko nasabi yun? Pansamantala lang.
Binibigay gusto nila ganon lagi, bibigyan ng ayuda para sunod-sunuran. Diba? Hindi nagki-create sa kaisipan yung tinatawag na long term. Bakit? Ayaw nila yun. Kasi hindi nila mapapakinabangan yun. Ng mga politikong trapo, hindi nila mapapakinabangan yung long term. Wala na sila, di ba? Oh, iyan yung mga bagay na dapat nakikita nyo mga kapatid, di ba? Ito, di ba? Oh. Ayaw nila na matuto ang sambayan ng Pilipino. Ayaw nilang, kumbaga, yun nga sinasabi natin lagi. Di ba? Dapat ibinibigay panghuli ng isda. Hindi yung bibigyan mo siya ng isda lagi. Gawan mo ng paraan para long term. Bigyan mo ng panghuli ng natututo ang sambayan ng natututo. Hindi, ayaw nila yun matuto, yung sambayan ng Pilipino. Bakit? Gusto nila yung pinaiikot yung sambayan ng Pilipino. Mga utak, di ba? Ganyan, mga kapatid. Nakakalungkot, di ba? Kung talagang totoong serbisyo ang gusto, dapat ganun ang iniisip, hindi yung pangsamantala. Imagine mo, ayuda. Hindi ako kuha sa ayuda, di ba? Dahil talagang nakakatulong. Pero pag laging ganun, anong mangyayari sa sambayan ng Pilipino? Tinuturuan mo na maging tamad. Turuan mo na maging produktibo sa kanyang mga ginagawa para doon sa kanyang kapalooban ng kanyang pamilya, naiaangat niya. Diba? Naiaangat ng sambayan ng Pilipino ang kanyang antas ng pamumuhay. Hindi yung susubuan mo siya ng susubuan. Diba? Para ano? Para lagi kayong paiikutin. Diba? Kaya pag nagbigay, tanggapin nyo dahil pera natin yan. Diba? Ang nakakakon nga lang, nakakawalang gana. Hindi naman DSWD, pero siya namamahagi. Sila ang namamahagi. Bakit? Para sa eleksyon. At saka yung, ito babalik ko lang yung akap na yan, alam mo mga kapatid, hindi na pag-usapan yan sa nung ginagawa yung budget na ko. Hindi na pag-usapan yan. Siguro wala, nakakaalam ng iba. Pero alam ng marami yan. Hindi na pag-usapan yan. Bigla na lang lumusot sa BICAM yan. Bigla na lumusot sa BICAM. Ayun. Isa pa, walang guidelines pero may pondo. 500 billion. Yan na yun mga kapatid. Yung mga pinamamahagi nila na ayuda. Bigas. Yan. Ang nakakakon nga lang mga kapatid. Tingnan mo yung ayuda na yan, katulad sa bigas, may tatak. May tatak na Romualdez rice. Hindi mo naman pera yan. Tapos pag nag-announce diba sa entablado, dahil galing po dito sa ating speaker yung ating iba, hello mga kapatid, hindi nyo pera po yan. Pera ng sambayan ng Pilipino. Diba? Ang kakapal ng mukha. Kakapal ng mukha. Ito, hawak ko. Ito, nadadampot ko na nga yung ilong mo. Martin Romualdez, ang kapal ng mukha. Diba? Hindi mo pera po yun. Pero makapag yung nagkukan, di ba? Yung para mga tinatawag na yung MC, di ba? Binigyan tayo galing nakakakuan. Samantalang hindi mo pera yan, sampayan ang may-ari niyan. Diba? Ginagamit sa politika, ginagamit sa isang parte, na samantalang dapat doon sa equal, sa DSWD dapat ibigay yung pondo at wag silang mamahagi. Dahil hindi naman kayo DSWD. Kayo congressman. Alam niyo po ba, ang congressman gumagawa ng batas, bumabalangkas ng batas, bumabalangkas ng mga tuntunin ng bawat sangay ng gobyerno kung anong dapat. Hindi po kayo ang dapat namimigay. Bakit? Nagiging politika po. Nagagamit mo yung pondo para lang para sa sarili mong kapakanan. Ganyan po yung nilikhan yan. Nilikhan na Erwin Tulfo yan at ni Martin Romualdez, yung akap na yan. Pangsarili nila diyan sa mga kaalyado nila. Pansariling kapakanan nila. At nakikita naman natin mga kapatid, di ba? Na sila mismo ang namimigay. Pero tingnan mo, yung ating COMELEC, walang sinasabi. Di ba? Walang sinasabi. Di ba premature? Premature campaign yan? O masabi natin na isang bahagi ng pag-vote buying yan? Sila mismo namimigay Hindi naman nila pera yan. O di ba? Sila mismo, o di ba?
Hindi ako abogado hindi ako kuwan sa isang parte, pero nakita natin. Maituturing na butbayin, pero may narinig ka ba sa Congress? Ay sa COMELEC? Wala. Wala silang naririnig. Bakit? Ay takot. Takot. Kaya yun ang ating tatalakayin tungkol kay Marcoleta. Dante Marcoleta. Okay po mga kapatid, sunod natin. Ayun mga kapatid, Nagdeklara na ang ating Congressman Marcoleta na tatakbo siya sa 2025 midterm election. Natutuwa tayo, bakit? Nakita naman natin yung performance ng mama na yan, nung attorney na abogado yan. Kita natin kung paano baluhariin, o ano ba yun, tinatawag yun, kantiin ng kanyang mga kasama sa Congress, may mga patak-patak, sa Paduano, di ba? Nakita na kung paano sila, paano nila tinanggalan ng mga komite ang ating Congressman Marcoleta. At nakita naman natin kung ano mga dahilan, di ba? Bakit? Tingin nila sa gabal si Marcoleta sa kanilang mga plano. Kasi inihahayag niya yung mga bagay na totoo, di ba? Tungkol sa confidential ni BP Sara, di ba? Nilaban niya yan. O nga naman, irrelevant sa mga kapatid. Imagine mo, pinag-uusapan yung 2025, di ba? Budget ng Vice President. Pero, ang inire-raise yung 2022-23, di ba? Irrelevant. Anong kaugnayan doon? Kaya nga kuha na yan, di ba? Anong kaugnayan sa 25? Dapat yun lang. Tapos yun nga, may tinatawag si Congressman Marcoleta dyan na tradition. Ay, tama naman, magtatanong. Pero ang tanong, ito ang tanong, di ba? Doon sa budget ng BBM, confidential, may tinanong ba kayo? Almost 36 minutes lang ata, approve na kagad. May tinanong po ba kayo? Wala. Bukod tangi lang sa Vice President, di ba? Kayo nagtanong na kung ano-ano. Bakit? May mga plano po kasi kayo. Kung baga tawagin ito, naghahanap kayo. Fishing evidence po ito. Hindi tawag niya. Namiminwit po kayo ng mga ebidensya para sa plano niyong impeachment. Di ba? Yun ang sabi ng ating magaling na Congressman Rodante Marcoleta. Bakit ginagawa yon? Kasi nga, gusto nyong hanapan ng mga butas regarding doon, yun. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sa pangsambay ng Pilipino iniisip ng mga congressman Ang iniisip nila yung para sirain ang Vice Presidente. Di ba? Para sirain at magkaroon ng pagkakataon, makahanap ng ground para, di ba, ma-impeach o gawa ng impeachment. Ito pa matindi. Ito si Erwin Tulfo, di ba? Ang lupit nito di ba? Ang lupit nito ni Erwin Tulfo. Kumo hindi daw nag-oath, hindi kasi tinanggihan ni BP Sara mag-oath kasi resource person siya, hindi naman siya, di ba? Ayaw niya mag-oath. Ground daw for impeachment. Nakakaloko talaga. Ibang klase talaga yung kanito. Napakatalino mo, di ba? Saan sa parte ng constitution o sa parte ng kwan para maging, di ba? Nagalit daw yung mga kasamahan niya. Sus ko. Kumo nagalit, tapos hindi nag-oath, yun daw ang, Diyos ko. Ang talino mo, no? Ang talino mo. Erwin Tulfo, ang talino mo. Kumo hindi nag-oath, nandun yung kwan may mga kwan yan may mga pamantayan kung bakit kailangan mo impeach ang isang katulad ng Vice President, katulad ng Pangulo. May mga pamantayan yan. Doon nakapaloob yun. May nakalagay ba doon sa oath? Para kung yung hindi ka nag-oath, may impeach ka. So, ano ba yan? Bakit ginagawa yun? Kasi ginagawa lang nila ng issue. Pero gising na yung mga tao. Kahit hindi tayo abogado, alam natin yung tama at mali. Alam natin na hindi yun ang, di ba? Nagsisegue lang sila para magkaroon lang sila ng mga yun nga, naghahanap ng mga ebidensya. Kaya ginagawa yung mga ganun tanong. Nasamantala kung tutuusin, marami nang lumipas sa mga Vice President. Almost 30 minutes lang, okay na yung budget. Kaya nga, di ba? Kailangan daw mag-resign. Ito si Bunggalon ba yun? Ang kapal naman ng mukha. Ilan lang yung binoto mo, Udong? Di ba? Si Vice President, 32 million. Tapos ang lakas mo manawagan na gano'n. Di ba? Tingnan mo muna yung sarili mo.
Ipakita mo muna yung mga relo mo na mamahalin. Di ba? Napakalupit mo. Di ba? Akala mo talaga napakalinis. Di ba? Walang ganun. Di ba? Bakit ginagawa nila yan sa BP Sara? O kaya, o bakit nila ginagawa kay Rodante Marcoleta, yung tanggalan ng mga tinatawag na mga komite? Kasi nga, sa gabal si Rodante Marcoleta sa kanilang mga plano. Yan nga. Saan ba ipapasa yung impeachment complaint? Di ba? Sa Committee of Justice. Bahagi si Marcoleta doon, Vice Chairman ng Committee of Justice siya. O bakit tinanggal? Alam na this. Sabi ni Marcoleta, alam na magiging, ang alam nila magiging sagabal siya tungkol doon. Kasi matinik tong Marcoleta, kaya natutuwa tayo. Salamat, Kong, Dante. Salamat sa pagsagot sa panawagan ng nakakarami na tumakbo po kayo, Senador. Personally po, ako, ini-endorse o kumbaga, natutuwa tayo na magkaroon ng senador na talagang may talino. Di ba? May talino. Hindi yung feeling safety, iwas pusoy sa mga kanya. Di ba? Hindi na. Katulad nung, imagine mo, Manny Pacquiao. Diyos ko, Manny Pacquiao, sorry. Kung sabihin mo nung nakaraan ni ipakukulong, hahabulin yung yaman ng Marcos, tapos nandiyan, nakahimod, tumbong ka na. Nasaan yung paninindigan mo? Kaya wala Bakit pumayag? Bakit sumama? Alam na this, may mga kanya di ba? Kinain na yung kanya mga isinuka. Kinain niya ng buong-buo yung sinabi niya sa mga Marcoses ng nakaraang presidential election, di ba? Kung sabihan niya na magnanakaw, hahabulin, ipakukulong. Saan na, di ba? Kasama niya si Bongbong. Diba? Kinain na yung kanyang mga isinukat, di ba? Ganyan, mas masahol pa sa aso, di ba? Ganyan, tingnan mo po ang kaibahan. Kung Pacquiao lang naman, kung Abalos lang naman, di ba? Kung Pampilo Lacson, bagamat na mahusay ito, kaso wala Hindi na-maintain yung paninindigan, di ba? Di ba? Sa Amy Marcos na yan, Rodante Marcoleta tayo, di ba? Makita mo, ni minsan wala tayong nabalitaan na dahil sa suhol, bumaliktad. Diba? Ganon. Kung ano ang totoo, kung ano ang nararapat, doon siya tumatayo. Hindi siya tumatayo kung kanino man, speaker, hindi siya tumatayo sa Pangulo o sa Vice President, hindi siya tumatayo sa ganung mga bagay, yung mga ganung individual na mga nangunguna. Tinatayuan niya, Dante Marcoleta, kung ano ang nararapat sa sambayan ng Pilipino. Dapat ganun ang mga nanunungkulan. Hindi Di ba? Kung sino yung speaker, himong tumbong. Di ba? Hindi natin yan, kumbaga naipakita ni Congressman Marcoleta yung kanyang pagiging, di ba? Yung pagiging tapat niya o kay magiging sakto ang kanyang paninindigan. Hindi yung, di ba? Kung ba speaker siya o tapos lahat ng sasabihin, sunod. Hindi naging sunod. Kahit yung mga tinatawag na mga suhul-suhul, bigay sa kuwan, di ba? Hindi siya. Kumbaga, ang nakita natin, kung ano yung tama na sa kanyang paningin ay magbibenepisyo ang sambayan ng Pilipino, dun siya. Di ba? Bahala na kung sino masagasaan, kung ano masakran, sino mamat. Basta yung alam niya, yung paglilingkod na tama. Hindi yung sabi nga ni Stella Kimbo. Kaya naman nangyayari kasi sila yung amba daw nila, yung si Martin, bilang ama nila kaya hindi, ibig sabihin, di ba, mga kapatid, pinaglilingkuran mo yung speaker, hindi yung bumoto sa'yo. Kahit ba ganun, di ba? Kahit ba ganun, alam mo naman, di ba? Bakit? May sariling mga agenda May sariling kapakanan. Nako, maniwala po kayo. Yun dapat ang nakikita natin, mga kapatid. Yan ba yung mga leader na gusto nyo? Diba? Kung anong sabihin ng taas, himod tumbong. Iwas pusoy lang po talaga kayo. Senator Lacson iwas pusoy ka lang. Naramdaman mo kasi yung sentimento ng sambayan ng Pilipino na negatibo, yung naging impact sa kanila kung bakit pumani ka sa isang parte na alam mo naman. At hindi naman lingid sa iyong kaalaman.
yung mga ginagawa ng ni BBM tungkol, di ba? Down na down eh. Ang daming mga controversial na mga tinatawag na issue na mabibigat. Drugs, corruption, di ba? Pagbibenta ng ginto. 1 billion a day sa di ba, ginagastos ng flood control. Walang saysay, wala naman pala. Yan ba yung mga gusto mo? Di ba? Ano? Bakit ginagawa nyo? Kasi nga, himod tumbong at iwas pusoy kayo. Hindi na po kami ganun. Hindi na po kami naniniwala sa ganung parte. Kaya mga kapatid, sana makita nyo rin yung mga bagay na to. Makita nyo rin kung ano ang nararapat at nakikita naman nyo. Hindi naman lingid sa inyo. Di ba? Kaya maging matalino po tayo. Dito natin, ito na yung pagkakataon para maipakita natin sa kanila na ganito ang pamantayan na gusto namin. Rodante Marcoleta para senador. Check. Check na check. Okay, mga kapatid, sana nabigyan natin ng reaksyon at nakita natin yung mga mali at tama, di ba? Basta lagi ko sinasabi, mga kapatid, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po at pagpalain tayo ng Diyos. At ingat po tayong lahat. Sige po, thank you po.